So sa video na to, i-review natin tong Huawei Watch Fit Special Edition. Now to give you context kung bakit binili ko to, hindi dahil gusto ko ng relo, kundi gusto ko ng fitness tracker. Kagaya nyo, naghahanapin ako ng budget meal na fitness tracker para sa pagsisimula ko sa running era ko. So nagsimula na akong tumakbo or tumatakbo na ako since March. So ito, napabili ako ng masasabi kong mura pero maganda na rin at least nagagawa niya yung mga kinakailangan ko. Now first things first, ang presyo nito or binili ko to, walang sponsorship tong video na to. So around 3,300 to 3,500 to kung bibilhin nyo. Depende sa kung naka-sale ba siya or hindi. Ito yung packaging niya. So bale, maliit lang na box. So ganito naman siya kung ilalagay natin sa ating kamay. So traditional na buckle yung kanyang strap. So ganyan siya. Itong display niya is a 1.64 inch na AMOLED display. Ito ay merong 500 nits na brightness, meaning goods na rin para at least maaninag natin yung display niya kung andun tayo sa labas. Although medyo pahirapan siya kung talagang hindi siya full brightness kasi wala din siyang ambient sensor. So wala siyang auto brightness. So kailangan mo talagang iset yung brightness niya. So far itong brightness nilagay ko lang sa around 3/4 or 75% kasi ayaw ko ring maubos yung battery niya. Or medyo madali din siyang maubos kung talagang naka full brightness. Yung resolution is around 456 to 280 pixels. Around 326 ppi siya. Yung screen to body ratio niya is around 70%. Now, itong glass dito sa labas is a 2.5D curved Gorilla Glass. Resistant na rin to sa mga scratches. Although, hindi ko naman sinasabi na talagang resistant siya sa lahat ng matulis na bagay, pero at least meron tayong some form of protection. Since hindi ako ganun kampante, bumili ako nito. So, meron akong silicone na protection. Gumagana pa rin ang touchscreen nito. Tapos yung thickness niya is around 10.7 mm. Ang bigat naman nito kung ito lang is around 21 grams. Tapos kung kasama yung strap is around 34 grams. In other words, talagang magaan lang siya. Water resistant na rin to. Kung mapapansin nyo, itong part na to shiny, elegante tingnan. Plastic lang po lahat to. So wala pong metal dito. So yun din yung nagko-contribute kung bakit magaan to. Isa lang ang button niya. Ito lang nasa gilid. So ang button na to, pwede siyang home button kasi babalik sa home siya. Or kung gusto mo ng workout, ayan, dyan mo makikita. Tapos makikita mo rin yung iba't ibang mga feature nito. Notification, weather, stopwatch, torch, find phone, settings, alarm, timer, music. Itong music nga pala, so bale makokontrol mo yung cellphone mo na naka-play or merong ini-stream na music. Meron siyang exercise or breathing exercises, stress level mo, activity records, SpO2, heart rate, tapos workout status, workout records, tapos workout. So bale sa workout, yung pinaka-importante ko lang dito is yung outdoor run. Anyway, balik muna tayo dito sa panglabas niya. Bale, itong strap niya, buckle type, napakadali lang gamitin. Tapos, good thing na marami siyang butas. So, you will be assured na magiging fit siya sa kamay mo. Now, yung watch faces naman niya, meron kang maraming pagpipilian. So, kung titingnan nyo, basic lang siya. Basic information, iba't ibang watch faces. May iba libre, may ibang paid. So, kailangan mong tingnan sa app mo. Bale, may companion app siya, yung Huawei Health. Makikita mo yung mga records mo doon. Now, ang battery nito is around 180 mAh. Bale, ito nga pala yung cable na kasama niya. Ayan. Tapos, one important note, kung i-charge mo siya, huwag mong gamitan ng fast charger. Bale, ang gagamitin mo lang is 5 volts, 1 amp. So, yung mga slow charger, meron kang mabibili sa Lazada. Nakabili ako kasi ginagamit ko rin yan sa intercom ng helmet ko. 5 volts, 1 amp na Epson ang brand, 150 pesos lang. Or kung meron kang PC or laptop, pwedeng gamitin mo yon kasi hindi ganun kalakas yung wattage nun. So yun yung ginagamit ko. It will last you around 3 to 5 days kung gumagamit ka ng GPS tapos naka-on yung wake to tap or tap to wake mo. Now kung talagang sinasagad mo siya, yung brightness niya dim, tapos walang GPS na use, tapos wala ka ring tap to wake up, well, masasabi ko around 10 days. Pero in my case kasi
hindi ko siya sinasagad na talagang inuubos ko yung battery. Kasi sa pagkakaalam ko, stressful sa battery or nakakabawas or madaling masira yung battery pag sinasagad mo yung charging, sinasagad mo yung draining. Yung sa akin, around 40 to 50% charge ko na siya, 80 to 90% lang tinatanggal ko na. Tapos yun nga, gumagamit din ako ng GPS kasi tumatakbo tayo. Kailangan kong ma-monitor yung aking pace, saka yung record ng aking mapa, ruta. So speaking of GPS, so meron siyang built-in GPS. So isa to sa pinakamurang sports tracker na merong built-in GPS. So far, reliable naman siya. Siguro yung isa ko lang napansin is during my first time ng paggamit nito, medyo matagal siyang mag-detect ng GPS sa labas. Pero so far naman, yun nga, after ng update ko dito, mabilis na siya. Siyempre meron siyang heart rate, ito din yung pinaka-importante. Tapos meron din siyang SpO2 or yung oxygen saturation ng dugo mo. Meron din siyang sleep at marami pang iba. Pero for me, ang dalawang sensor na talagang pinaka-importante para sa akin is heart rate tapos yung GPS. So GPS, based on my usage, so far so good, decent enough, especially for the price. Tapos yung heart rate niya, relatively accurate na siya. So, bakit ko kailangan ng relatively accurate na sensor or heart rate sensor? Kasi sa mga katulad kong beginner pa lang, importante para sa akin or importante para sa atin ng mga beginners na mag-monitor ng heart rate, especially kung base building parang or gusto mo nang ma-develop yung aerobic mo na capacity. So, ang heart rate is para ma-monitor natin na andun tayo sa Zone 2 na hindi na overwork yung ating mga puso. Pag na-overwork yun, mahirap maging consistent. Tapos, prone ka rin sa injury. Yung recovery mo, medyo matagal. So, yun yung isang bagay na dapat at least accurate para sa akin. Yung isang bagay na importante para sa akin. Kung bakit ko nasabing relatively accurate siya, kasi meron din akong heart sensor or chest strap na heart sensor na pagkukumpara ko sila. So once nag-alarm to, tinitingnan ko rin tong Watch Fit Special Edition ko. At so far, yung alarm niya at heart rate nito nagkakatugma while running. Yun yung naging basehan ko na masasabi kong relatively accurate siya. So hindi lang running. So kung titingnan natin, so outdoor run, outdoor walk, indoor walk, cycling, swimming, running courses, meron din siya. But so far, yun nga, yung pinaka-importante para sa akin is outdoor run. So yan, outdoor run tayo. Diyan tayo sa outdoor run. Siguro kung titingnan natin for its price, for a beginner runner na katulad ko, this is decent enough or mahirap na tong i-beat. Kasi sa pagkakaalam ko, yung ibang fitness tracker, hindi ganun ka-accurate yung heart rate. So yung heart rate talaga. Bale ito, resting heart rate to. Merong actually pwede mong i-add yung heart rate. Yan yung mga iba't ibang functions pa niya. Stress, heart rate. Di ko na lang nilagay yung heart rate kasi makikita ko rin naman siya dito sa watch face ko mismo. Makikita ko rin siya na kung mapapansin nyo, meron siyang parang heart sa baba. Or sabihin natin, gamitin natin ng ibang watch face. Yan. So mayroon na siyang heart rate. So hindi ko na kailangan pang ilagay dito yung heart rate ko mismo. So kung beginner runner ka, you might want to check itong Huawei Watch Fit SE or Special Edition.